Magandang hapon sa inyo mga minamahal, may hayag ako dito sa Biblia, sa pamamagitan ng kasulatan. Kasi may napanood ako sa YouTube na isang pastor na magaling daw yun. Ang sinasabi niya hindi daw kung bawal makipagtalo sa pamamagitan ng mga kasulatan. Kasi ang pinagbabatayan niya yung sa Gawa na binasa niya yung kay Esteban. Si Esteban ay binigyan ng kahusayan ng Panginoon ng kaalaman, kaya siya nakipagtalo, walang magawa ang nakipagtalo sa kanya. Kaya siya pinatay. Nung pinatay nga siya, si Saulo pa nga ang nagbantay ng mga damit ng pumatay kay Esteban. Si Saulo ay iyang tinatawag na Pablo. Dito sa unang Timoteo 2:23, ayan o. Babasahin ko. Iwasan mo ang walang kabuluhan pakikipagtalo. Ayan. Sapagkat ito'y hahantong lamang sa away. Hindi dapat makipag-away ang lingkod ng Diyos. Sa halip, dapat siyang maging mabuti sa pakikitungo sa lahat. Sa lahat ha. Kaliwanag sa lahat, hindi lang sa mga membro, sa lahat ang sabi dito. Mahusay at matiyagang guro. Mahinahon niyang ituwid ang mga sumasalungat sa kanya. Baka sakaling sa ganitong paraan, bigyan siya ng Diyos ng pagkakataon magsisit at tumalikod sa kanilang mga kasalanan at malaman ang katotohanan. Kung magkagayon, maliliwanagan ang kanilang isip at sila'y makawala sa bitag ng diablong bumihag sa kanila. Yan. Yung ganyan pala nakipagtalo, nabihag pala ng mga diablo yan. Kaya dapat ituwid sila, yung mga sumasalungat. Kaya yan pala nakipagtalo yan, mga nabihag na ng diablo. Napakaliwanag dito na huwag makipagtalo sa lahat. Hindi lang sa membro ha, sa lahat. Kaya pinaiiwas niya, sabi, iwasan mo ang pagtalo walang kabuluhan. Ito ang katunayan dito sa unang Korinto 6. Mayroon pa sinabi ang Panginoon Jesucristo nung binigay kay Apostol Pablo, nung si Pablo ay hinirang na. Ibinigay ang aral ito sa Apostol Pablo. Dito sa unang Korinto, dito wala sa unang Timoteo, mayroon dito din mayroon. Sa unang Timoteo 6:3, ayan o, makikita natin kasi may kulay. Anong sabi dito? Sa 6:3, ayan. Sino man nagtuturo ng iba nga kaysa rito at di sang-ayon sa salita ng Panginoon Jesucristo at sa mga aral tungkol sa kabanalan ay nagyayabang, ngunit walang nalalaman, sakit na niya ang manuligsa. Yun.
yung mga nakikipagtalo, nakikipagpulidsaan yun eh. Sakit na nila yan eh. Sakit na ang manulidsa at makipagtalo tungkol sa mga bagay na hahantong sa inggitan, alitan, utyaan at pagbibintangan. Yun. Mahilig din silang makipagtalo sa mga liuang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan. Ayan. Doon sila mahilig sila makipagtalo sa liu kasi iyan talaga ang inaano nila. Ayan. Mahilig sila makipagtalo sa mga liu ang pag-iisip at di kumikilala ng katotohanan. Mga taong nag-aakala ng ang relihiyon ay paraan ng pagpapayaman. Yan. Ganun ang ginagawa nila. Nakikipagtalo sila para mahayag sila sa mga tao na sabihin magaling sila para marami sa kanila umadib para iyan paraan ng pagpapayaman. Pag marami na sila membro, yun, nandiyan na, mayaman na sila. Kasi pag marami nga naman membro, marami pera. Kaya mga minamahal, iyan, sinasabi ko lang ang katotohanan dito sa Biblia. Sa Biblia ko pinakita ang kasulatan, hindi ko kung ano-ano lang na mga mga salita na wala naman sa Biblia. Kaya mga minamahal, dito malalaman natin kung kanino katuruan yan. Yung ganyan. Dito sa Santiago, hindi ito nakasulat eh. Kung hindi ako nagkakamali. Ang alam ko dito sa sa 3:15. Kanino yung katuruan sa pag-away. Ayan. Hindi, ayan sa 15. Hindi galing sa Diyos ang ganyang karunungan, kundi mula sa diablo, makasanlibutan at makalaman. Yan, makaliwanag. Sapagkat kung saan naghahari ang inggit at makasariling hangarin, naghahari din doon ang kaguluhan at ang lahat ng uri ng kasamaan, ang masasamang gawa. Ngunit ang may karunungan mula sa Diyos, una sa lahat, ay malinis na pamumuhay. Ayan. Kaya doon ang naghahari doon ang kaguluhan pag yung mga nagtatalo-talo, magtalo, nagdidebate. Kaya hindi pala galing sa Panginoon yan eh. Kaya maliwanag, nasa Bible yan eh. Sabi nga dito, hindi galing sa Diyos ang ganyang karunungan, kundi mula sa diablo. Makasanlibutan, yan, at makalaman, sapagkat saan man naghahari ang inggit, yan, nagkakainggitan sila doon pag nagtatalo eh, at makasariling hangarin, yan, sariling hangarin lang nila yan, kasi para sila purihin nga ng mga tao eh. Makasariling hangarin, naghahari doon ang kaguluhan, yun. Talo nga eh, nagkahari na doon ang kaguluhan, magulo nga eh, nagsisigawan, at lahat ng uri ng masamang gawa.
yan. Ngunit ang may karunungan mula sa Diyos, una sa lahat, ay malinis na pamumuhay. Yan, napakaliwanag sa Biblia ko yan kinuha lang ha. Wala akong dito kinuha na hindi na sa Biblia. Yan katunayan na ang pakikipagtalo hindi talaga na pinayagan. Nung una, pinagtatanggol ang kautusan ng mga nung makita ng Panginoon Jesucristo na marami na mapahamak, ibinigay ang aral nito kay Apostol Pablo na bawal makipagtalo. Noon hindi bawal makipagtalo, pero nung marami na pahamak sa pakikipagtalo, si Apostol Pablo talaga ang binigyan ng aral nito para ipahayag. Si Apostol Pablo siya ang nakasaksi doon sa pagpatay kay Esteban. Siya ang nagbantay ng mga damit ng pumatay kay Esteban. Kaya maliwanag na talagang pinagbawal na ang pakikipagtalo. Kaya tayong mga Katoliko, kung mayroon tayo kaalaman sa Biblia, wag na tayo makipagtalo kasi mapahamak lang tayo. Ano lang tayo sa bitag ng dyablo, nasa Bible yan. Kaya salamat kung pakikinggan ninyo, salamat.